So, magandang araw na naman sa lahat ng aking mga followers at mga subscriber dito sa aking channel. Okay, marami ngayon nagtatanong sa akin, matatapang ba talaga ang mga tulpo? Kasi nakikita nyo dito, since before pa sa aking mga vlog, puro tulpo ang laging binablog ko. Totoo, hanga ako sa mga Tulpo brothers. Mga ako kay Senator Rapi Tulfo, mga ako kay Erwin Tulfo, mga ako kay Ben Tulfo. Nitong mga nakaraang araw, kasi alam naman natin matatapang sila. Siyempre kapag matatapang ka, may paninindigan ka at alam mo na sinusunod mo yung batas. Pero itong mga nakaraang araw nagsilabasan po yung mga balita. Hindi ko alam kung fake news or totoo, pero nalaman natin na may mga dokumento na nagpapatunay na itong si Betag bin Tulfo ay tumakbo ng senador nitong nakaraang eleksyon. Nalaman natin na halos ang laki ng boto na nakuha niya. Pero hindi natin inakala na matatalo siya. Dahil pagdating ng mga survey, ang lakas ng hatak niya sa mga Pilipino. Halos pumapasok siya sa top 5. At iniisip natin na siguro matapang kasi matapag ang mga Tulfo. Kaya pumasok yan sa top 5. Talagang susunod yan sa yapak ni Senator Rapi Tulfo at si Erwin Tulfo. Kaya sure na yan si Erwin Tulfo at Ben Tulfo papasok yan sa pagkasenador sa Magic 12. Pero dumating na ang May 12, 2025, dito nagulantang ang mga Pilipino dahil nalaglag si Betag bin Ben Tulfo sa Magic 12 at pang 13 siya. Ganon talaga, ang mga Pilipino pa rin talaga ang huhusga, magluluklok ng mga senador na kanilang gusto. So, hindi naging epektibo yung mga galawan ni Betag Ben Tulfo. Ngayon, sa COMELEC, sa kanilang omnibus circular na kung saan ang lahat ng mga tumatakbo during election hindi pwede tumanggap ng mga donasyon. Iba't ibang mga private company, contractor, dahil ito ang nakalagay sa COMELEC regulation and rules nila. Pero itong mga nakarang araw naglabas, nagkalat na po ang mga patunay na eto si Betag bin Tulfo. Akala ko nga talagang mahahangaan to dahil isa siya mismo sa sumaway sa rules ng COMELEC na hindi pwedeng tumanggap ng mga donasyon, pero ginawa niya. Ang nangyari, may mga contractors, may mga private company na nagpapatunay na tumanggap siya ng donasyon during election, which is dapat hindi at mali. Alam niyo kung bakit? Dahil diyan pumapasok ang conflict of interest. Kung ginawa mo yan bilang isang future public servant, paano yan kung naluklok ka bilang senador? Di lahat ng mga lalapit sa'yo, tatanggapin mo yung mga donasyon, at kapag naging senador ka na, bigla ka na lang may utang na loob na sa kanila. So, yun ang talagang rules ng COMELEC kung bakit ayaw nila na tumanggap at bawal tumanggap ang mga politiko ng donasyon sa iba't ibang mga private company at mga contractors. Pero eto nga, si Betag bin Ben Tulfo, nagkalat na ngayon, parang nakakahiya tuloy. Idol pa naman kita. Isa dito ang pagtanggap niya ng donasyon sa mga kontraktor. Paano pala kung nanalo ka? Paano pala kung naluklok ka bilang senador? Kala ko ang interest mo para sa taong bayan. Paano yung mga kontraktor na nag-donate sa'yo at humingi sa'yo ng pabor kung naluklok kang bilang senador? O, mahihindian mo ba sila kahit yung hinihingi nilang pabor ay laban sa mga Pilipino na nagluklok sa'yo? So, yun ang dahilan kung bakit hindi pwede at bawal na tumanggap ng donasyon ang mga tumatakbo during election. Malaking pag napatunayan niya ng COMELEC, Betag bin Ben Tulfo, magiging disqualified ka na at hindi ka na pwedeng tumakbo sa susunod na eleksyon. Kung ikaw mismo ay sumusuway sa mga rules ng COMELEC at hindi ka pa nananalo at ganyan ang ginagawa mo, paano na po kung naluklok ka pa bilang senador? So, ibig sabihin, madali kang tumanggap ng mga pabor sa iba't ibang kumpanya at sa iba-ibang mga kontraktor. Maling-mali po yan. Kaya, ayun, talagang nakakadismaya. Bilang isang Pilipino na humahanga sa'yo, dati, ngayon parang nadismaya ako kasi kaya ka pala na mabigyan ng pabor ang ibang mga kontraktor basta may pera. Hindi ba pwedeng tumakbo ka sa eleksyon na makita ng mga tao ang plataforma mo na wala mismo mga tao na nasa likod mo para oras mismo na naluklok ka at manalo ka sa eleksyon, hindi ka titingin sa likod. Titingin ka lang sa mga Pilipino. So, ganyan ang nangyayari kapag tumatanggap ng donasyon ang mga tumatakbo sa eleksyon at kapag nanalo, siyempre, babalikan ka ng mga
nag-donate sa'yo. Kaya naman, sana maimbestigahan to ng COMELEC. Kaya naman sana yung COMELEC sisiin kung ano ang ginawa ni Ben Tulfo dito sa kanilang rules during election. Kapag napatunayan to, sana ipakita nyo sa mga tao na kahit malakas pa yan sa susunod na eleksyon, pero sumuway siya sa nangyaring rules at regulation ng COMELEC na hindi pwedeng tumanggap ng donasyon ang mga tatakbo during election, ay sana gawin ng COMELEC ang kanilang trabaho. So hanggang dito na lang po, ikaw bilang isang Pilipino, kung ikaw ang tatanungin, ano ang masasabi mo sa mga kumakalat ngayon na pagtanggap ng donasyon ni Betag Ben Tulfo during election? Naman, i-comment mo lang yung reaksyon sa video sa baba.